Doña Ita. Oh, yun yung bahay ni Doña Ita. Oh! Grande! Eso. How are you? I'm very fine. How are you This too? is here for you very much. Very We are coming to celebrate birthday. celebrate a very for my charity. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Ayan po, alas 5 na po dito ng hapon pero kita niyo po maaraw pa. Ngayon po ay birthday ni Sandra talaga at nag-aaya po si Tia Cesa doon sa may bahay nila Nena. Ang ingay ni Nena, oh. Nena, doon dito ka sa? Ha? Lehos. Malayo. Doon dito ka sa? Oh. Okay na. Nena. Nena, doon dito ohos. Doon dito ohos. Ohos. Dente. Sutel ano? Masyado na. Ba't ka nagkagano si Nena? Dati hindi naman ganyan, ha? Oo, tanong mo nga. Tapos, ganyan meron siya, oh. Meron siyang bune, tingnan mo. Ayun sa likod. Ayan, mainit, maano si, ano, yun, oh. Bune yan, ano? Bune. Nena. Ano kaya nangyari kay Nena? Bakit biglang naging sutil? Ah, vai caramelo, não compra caramelo Oh, barato. él no compró caramelo. Kuya Bill no compró caramelo. Darbes wala Kuya Bill. Oh, si Mamuda lang, Mamud Darbes ako Kuya Bill. Oh. Oh, si Mamuda lang. Si Mamud pa, buti na lang si Mamud mas sweet. Ayan pa mga amiga, paalis na po kami. Ewan kung paano kami kakasya sa kotse. Sinama ni Tia Mami lahat. Ayan, tingnan yung mga bata nakasama. Oh, ayan. Ayan pa si Nena. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daming bata. Kasya yan, sabi ni Tia Cesa eh. Oh, kasya sa sakyan. So, mamaya na po akong bibidyo mga amigo at dito po ang bahayan po kasi ng nanay ni Tia Mami. Ayan, oh, dami namin yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Llega uno coche? Achame? Dos taxi, un taxi. Achame? Uno taxi llega? Oh, kasya daw yung isang kotse. Ayan, sige, kasya. Oh, kasya tayo dyan. Oh, paano ayusin? Okay. Ayan, kaya nila yan. Alin di aquí, siéntate aquí. Ayan, sube. Aura Bill. Mamá, ¿dónde? Mi mamá. Mama atras. Mamá, sienta aquí abajo. Otra sese. Doon daw sa likod doon daw sa likod si Chamame. So ayun po, 3 po kami sa harapan. 3 kami. Ahora cuánto atrás? Contar. Chamame, contar atrás. 1, 2, 3. 9. Ayan, Sam sa likod, 3 sa harapan. At ayan po mga amigo, papunta po tayo sa sentro. Bibili lang po tayo saglit ng cake. Para may pa-surprise tayo kay Sandra. Ayan po. Sana may cake pa. Ay, pequeño. Ito lang. 3 na lang natitira. Ikatanong ako kami, yung ano yung pinakamalaki nila na available? Wala ata. No ay? Ayun, yun yung pinakamalaki. Gracias. Oh, cuidar. Aha. Yan. Si Miss, mahawak-hawak si Mamud tsaka si Nena. Nagtatakbuhan. Esto casa? Casa de Sandra? Eso casa tu su hermana? Pwede maganda yung bahay ng kapatid niya, no, Sandra. Oh. Dito. Yung nag-i-English, di ba? Esto kay Taki? Habla English, no? Nena.
Su ninyo hablar Ingles, no? Hablar Ingles. Ha? Yabang lang, oh. ¿Dónde? Sabi niya, dito ako nakatira, sabi nila. Abre la puerta. Oh, dito pala nakatira yung kani ano. Ayan. Oh, di ba? Mayaman ano? Ah. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. How are you? How is your study? Very fine. Yeah, this class here. You have assignment in the class? Yes. Ah. Ah. ¿Cómo estamos? Bien. No, él no habla Yo no hablo bien español. es pero- inglés, hablar. Pero un poco. Pero yo How are you? puedo bien. How are you? I'm very fine. How are you too? Yes, for you, very much. Very You're coming to celebrate birthday. celebrate a ready for my dear Ima. You're welcome. Thank you again. You're welcome. Oh, anyado. You are the teacher of them? Yes, I'm the teacher in the house. Teacher in the house. Yes, I teach there in Shanghai. O, ayan po ang bahay ng kapatid ni Tia Celsa. Tama ba? Kapatid ni Sandra pala. Si hermana ni Sandra, no? Eso casa. Eto, may paupahan din, no? May paupahan din yung kapatid ni Sandra. Aplaudid, aplaudid. Aquí me están aplausos. Casa Grande. Hola, hola. Hola! Bien. Sandra, Katy, ya no fía. Tu Casa Grande, ha? Tu Casa Grande. Sí, estás aquí un vivo. Oh. So ayan pa mga amiga, magkakaroon po tayo ng house tour sa isang mayamang Doña. Aita. Doña Aita. Oh, ayun yung bahay ni Doña Aita. Oh! Grande! Aquí está mi casa. Esta cocina. Cocina, sí. Aquí. Mucho congelador. 1, 2, 3. 3 congelador. Eso es para lavar. Eso para lavar. Oh! Así. Wow! Esa, Oh! Bonito, ha? esa misma. Ganda ng bahay nila, oh. Con aire. Wow! Está comedor. Esto comedor. Oh. Está todo así. Baño. Baño. Habitación. ¿Cuánto habitación esto? 5. 5 habitación. Eso todo habitación. Pasillo. Paseo. Habitación, baño, habitación. Esto habitación de Habitación de niña. niña. Ajá. Ajá. Habitación de otra niña aquí. Esta niña Habitación también. de otra niña aquí. Ajá. Ahí baño, ahí habitación. Mucho habitación, ha? Ajá. Es de mi niña. Eso para tu Aymar, niña. Sí, mi niña. Ajá. Ah, bonito, ha? Habitación de Aymar. Oh. Ajá, así. De esto, esto. Aquí es. Otra vez. Aquí. ¡Eh! Toca! Ayan. Ah, claro, claro. Aha. Oh, laki ng tele, oh. Esto 65, 72. 75. 75. Qué grande. Así, después tú ven aquí más aquí. Aha. Tú sales así. Kapatid ni Sandra. No hay que tocar. Aha, no hay que tocar. Asi, ito yung pamilya niya, oh. Gaganda ng mga bata. Kamukha ni Nene. Asi. Aha. Tapos natin na tayo. Pero lahat po naka-aircon. Todo tiene aire, no? Está bien. Aha. Papi, Okay. están tomando clases. Abstract nouns. Oh, abstract nouns. Oh, abstract nouns refer to ideas that is we cannot see or touch. Right? Yes. Aha. Right now, we have exam, no? Okay, spell Raul. My name. Ahí hay un caso aquí, cubo. Bira po kasi mga amigo nakapag-aral dito sa mga
international school. If you don't mind, how much is the tuition fee for? Then in ICC, Yes. nursery and primary school is 215. 215. 215. And for Secondary now, college college. is I think 250, 300. College. College. So, yun po ang malungkot na dito mga amigo, na ang mga bata po ay talagang bihira po yung nakakapag-aral sa mga international school. At pagdating po ng college, mga amigo, ay lumilipat po sila ng ibang bansa. So, nakaka-proud ang kapatid ni Sandra dahil yung mga anak nila talagang priority nila yung pag-aaral. Tingnan meron silang nag-aaral pa sila sa bahay. Yung nila ang bayad nila sa international school dito ay nasa 200,000 mahigit. Tingin mo mahal o mura? Para sa kanila, mahal yun kung sa mag-stay ka dito. Dahil mahirap maghanap ng 200,000. 200,000. Tuition fee mo. Bago ka, lang. yung 200,000 kasi halos sa iba, bago mo maipon yon, 3 buwang mga sahod yon, 4 na buwang sahod. Para sa mga lokal talagang yon. O nasa 20,000 pesos mahigit po. Oo. Pero sa atin kasi mas mahal sa atin sa international school. Mahal sa atin, Pero kasi milyon. ang international school dito, pag nakita mo yung mga itsura ng yung parang mga sa elementary na sa atin, di ba? Hindi talaga maganda. Yung hindi kagandahan yung mga eskwelahan, pero international school na sa kanila yun, di ba? Ikaw, Belgium, kasi marami nagko-comment na sabi gano'n, ako, ipag-aralin nila sila misma. Pag-aralin nila sila misma sa Philippines, dito sa Equatorial Guinea, sa mga international school, sa Malabo, gano'n. Ano masasabi mo dito? Na dapat daw dito nila mag-aral sila misma, yung mga bata. Iba kasi dito yung quality ay yung kalidad ng edukasyon dito sa Guinea. Napakamahal na pero hindi pa talaga sa quality. So ibang-iba yung klase ng level kaysa sa Pilipinas. Sa atin kasi yung mga teacher talaga natin, mga talaga siya, yung mga kalidad na teacher, yung talagang quality na education na sinasabi. Kaysa dito talaga mga nakapagtapos lang kata ng college, teacher na sila. Tapos hindi ko alam kung nag-exam sila sa pagka-education, wala kasi ako alam dito regarding sa education sector dito sa Guinea. So, tama yung decision natin na sa Pilipinas sila. Tama sa Pilipinas. Kahit nga sa elementary, sa public school, marami sila matutunan, matutunan sila English at mag-Tagalog. Yun. Tapos magaling yung mga teacher natin kahit sa public school yan, pero mga pasado yan sa board, sa May board exam. Na napakahirap, di ka lang basta-basta makakapasa doon kung di ka talaga mag-aaral ng mabuti. Yun. Kaya nga, yun ang ina-explain ko sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin na dapat talaga, kung sila mismo ay mag-aaral sa Pilipinas, ay mas magiging okay ang future nila. Kasi dito, di ba, nakagraduate ka ng college pero walang trabaho. Nakagraduate ka, pagka tinanong ka kung saan ka nag-graduate, kung nakagraduate ka sa Pilipinas, iba yung certificate mo. Tapos yung eskwelahan sa Pilipinas, yung mga university, accredited yun ng international standard at yun, yung accredited yun ng international ISO, International System for Standardization. Ibig sabihin, yung mga facilities, yung teacher, yung mode of teaching, accepted yun sa international standard. Ibig sabihin, pag nag-apply ka sa ibang bansa, ma-accept ka kasi nag-aaral ka sa gano'n na school na accepted ng standard siya ng international, pang standard siya ng international. Kasi na mga accreditors sa international accreditors pupunta sa may mga bansa. nagpupunta mga accreditors. Tapos nirank yung mga school, di ba kaya nga, di ba universities. meron ka, ito ang pinakamagagaling sa Asia. Ito pinakamagaling sa Asia na school. Kung wala ka din, sabihin yung school mo, kulilat. Oo, Hindi yun siya, gano'n. hindi siya pasado sa international standard. Kaya nga kung halimbawa si Lamis nakapag-aral sa University of the Philippines, di ba? Matik yun, ang ganda ng magiging trabaho Kaya nila. pag-apply ka sa ibang bansa, malaman ka. Halimbawa dito, nag-aral nga sila sa international school dito. Tapos nag-graduate, nag-aral sa Ukumba. Hindi ka Tapos ang diploma nila, may nakalagay ISO certified. Pag mga ISO sila, nakalagay ng ISO certified na ISO 901, 203, gano'n mga accept nila. Parang sa sa kumpanya, di ba? Pag gusto maging kumpanya, maging international standard kumpanya mo, kinakwara niya ng mga dito. Kine-check kung tama ba yung mga ginagawa ng kumpanyang ito. Sumusunod sa mga sa standard pag-aaral, rules. sa mga facilities. Yan.
na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.